Iniyayag na ni China na untago na ang pagpapagawa nito ng kanilang nature reserve sa Wangyandao o mas kilala bilang Scarborough Shoal o Baho de Masinloc sa Pilipinas at sa buong mundo. Sa isang pagsusuri na inilithala ng China noong September 18, sinabi ng mga ito na ang reserba ay sumasaklaw sa isang lugar ng humigit kumulang 8,700 hectares sa kabaan ng hilagang silangan ng bahagi ng Wangyandao. Ito ay binubuo ng dalawang bahagi, isang core zone na sumasaklaw sa fringing reef mismo at kung ano ang tinatawag ng China na isang experimental zone sa paligid nito na umaabot ng 400 to 800 yards sa tubig sa magkabilang panig. Kapansin-pansin, hindi sakop ng reserba ang pasukan sa lagoon na ayon sa China para ito makapasok ang ilan sa mga kanilang mga ngisdang Chino sa oras na makaranas ang mga ito ng mga malalakas na weather conditions. Sinabi ng kanilang state-controlled media na dalawang barko na kargado ng mga construction materials ang nagpadala na ng kanilang gobyerno nito lamang September 19 kasama ang isang dredging ship para umalalay sa paggawa ng mga pundasyon ng nasabing Nature Reserve Command. Binalaan din nila ang mga bansang hadlang sa kanilang balak dahil makakaharap nito ang ilan sa mga makabagong sasakyan pandigma ng China na handang gumawa ng aksyon kung sakaling may magpapakita ng hindi panais-nais sa kanilang paggawa ng mga estruktura sa nasabing contested area. Pero sinabi ng National Security Advisor Eduardo Año na ang planong Wangyan Island National Nature Reserve ng China ay patently illegal dahil ito ay sumasalungat sa international law sa pamamagitan ng pagwawalang bahala sa mga karapatan ng Pilipinas sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ang hakbang na ito ng China ay hindi tungkol sa pagprotekta sa kapaligiran at higit pa tungkol sa pagbibigay katwiran sa kontrol nito sa isang maritime features na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas at ang mga katubigan nito ay nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Kinundina naman ito ng US envoy sa Pilipinas sa agresibong aksyon ng Beijing kasunod ng mga komprontasyon sa pagitan ng mga sasakyang pandagat ng gobyerno ng China at ng Pilipinas malapit sa pinagtatalo ng Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Ang patuloy na pagpapalawak ng China sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas at ang pagtulak ng gobyerno sa Pilipinas ay nagresulta sa paulit-ulit at kung minsan ay mga dramatikong sagupaan malapit sa pinagtatalo ng mga tampok na pandagat na nagpapataas ng mga alalahanin na ang isang nakamamatay na maling kalkulasyon ay maaaring mag-trigger ng Mutual Defense Treaty ng Manila sa Washington. Sinabi ni Ambassador Mary Kay Carlson na 3 barkong pandigma ng Amerika ang nakastandby sa ngayon sa hindi niya pinangalanang lokasyon na handang umalalay sa Pilipinas kung sakaling magkaroon na ng putukan sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at ng bansang China. Binalaan nito ang China na gumawa lang kayo ng hakbang para sa mga illegal niyong ginagawa dahil ginagawa din ng Pilipinas na maprotektahan nito ang mga interes sa karagatan lalong-lalo na sa Scarborough Shoal o Baho de Masinloc. Pero kung may putukan o may mamamatay ni kahit isang sundalo lamang na Pilipino ay ibang usapan na raw ito. Hindi raw magdadalawang isip ang Amerika na ipatupad ang MDT nito sa Pilipinas o poprotektahan sa anumang pagtatakang girahin ang isa sa kanilang allied partner sa Indo-Pacific. Sa kasulukuyan, meron na rin binabalak ang Pilipinas sa katuwang ng Amerika na gumawa ng istruktura sa Scarborough Shoal upang patibayin nito ang pagkontrol sa nasabing contested area. Gayunpaman, kininala ng parehong mga analyst na ang paggawa nito ay maaaring magdulot ng mga alalahanin sa pangako ng Maynila sa isang kasunduan noong 2002 na naglalayong pigilan ang mga bagong hakbangin sa daluyan ng tubig na maaaring makagambala sa status quo. Si Raymond Powell, pinuno ng South China Sea sa Gordon Nutt Center ng Stanford University para sa National Security Innovation, ang mga aktibidad ng swamming ng China ay lumilika ng problema sa seguridad para sa mga sasakyang pasiguridad ng Pilipinas na walang simpleng paraan upang pigilan na ang mga ito.